Dabarkad, silang tulog na lang, Pasko na! At mapapanood na natin ang The Kingdom. Halika, manood na tayo. Advance screening. Malapit na yan mga Dabarkads. Pero bago po yan, chikahan muna tayo na puno ng pampag-good vibes. Let's spread the holiday cheer sa kwentuhan natin na for sure mai-inspire kayo, Dabarkads. Okay, huwag na natin patagalin to. Simulan na natin ang Bawal! Judgmental Kaba! AK, RA, Yes, bossing. go. Oh. Let's go! Kapidat Lakan. Alright. Yeah, mga Dabarkads, eto't kilalanin na natin ang makakasama nating kumilatis. Mamalan, mga Dabarkads, Pasok! Oh, si Raymond. Hello, Dabarkads. Ako po si Raymond Samonte from Tanza, Cavite. At naniniwala po sa kasabihang kung anong itinanim siyang aanihin. Ito ba yun? Correct. Halika Tama dito, naman. Raymond. Halika dito, Raymond. Dito ka. You saw, you read. Parang ayaw mo lumapit, Raymond, ah. Oo nga. Nakakabahan mo? Taga-Tansa Cavite ka. Ang tanong, judgmental ka ba? Hindi po. Bawal po kasi. Oh, Oh, nako. may mga pagkakataong dapat gamitin mo yung pagka-judgmental. Oh. Sige. Omon, ganito. Hawakan mo muna ang 30,000 pesos ngayon pa lang. Pero, Brad, galingan mo ang pagsagot dahil kapag mali ang sagot mo, minus 10,000 pesos yan dito sa Ay, round 1. malungkot yun. Magpapasko. Simulan na natin ang round 1. Raymond, talasan mo ang pakiramdam mo dahil ito ang mga makakasama natin magdadala ng iyong swerte. Dabarkads, pasok! Angelica. Maupay nga to, Dabarkads. Ako si Angelica from Pinabacdao, Samar. At naniniwala sa kasabihang, ang buhay ay may ups and downs. Huwag kang malula, laban lang. Kamalula. Riera. Next. Hello mga Dabarkads, naimbangal daw ko na tayo amin. Ako nga po pala si Lyra Almoita ng Baknotan, La Union. At naniniwala ko sa kasabihang, life is not just a... Time is not just... Life is not just a... That's all right, Lyra. Go ahead. Take 2. Time is not just a gold, it's diamond. Oh, ha? Ryan, no? Si Juday. Oh, sabi mo na sa bahay ka lang. O, Juday, Next. pakilala ka na. Maupay nga udto, Dabarkads. Ako si Judilyn from Barangay Salvacion Dulag, Leyte. And naniniwala po ako sa kasabihang, kung ikaw ay masaya, mabuti ka pa. Kumalakpak ka. Next. Hi mga Dabarkads, naimbag daw tayo kanya. I am Andrea Marie from Cagayan Valley at naniniwala ako sa kasabihan na huwag kang mawawalan ng Philippine Atmospherical, Geophysical, and Astronomical Services Administration or PAGASA. Wow. Ang haba ng kasabihan niya. Oo. Naintindihan mo ba, From Raymond? what geographical part of the Philippines are you? Wow! Si Tomas. Ano bang may ang trabaho mo, Raymond? Bali po, social media manager po. Oh. Kami po yung nagmamanage ng mga social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, ganun po. Mga Although influencers. judgmental ka, kaya- doon ibig sabihin. Di ba, no? Otherwise, may scam. Pero Raymond, may naintindihan ka ba doon sa mga ibang mga salita nila kanina? Medyo hindi po masya. Hindi masyado. Medyo may mga Ilocano, Opo. may Cebuano. Waray, may Cebuano. Pero bibigyan ka pa namin ng chance, Raymond, na makilala at makilatis ang kasama natin today. For now, tinginan muna. Eye to eye to eye to eye. Tingin muna kay Raymond, ladies. Thank you, ladies. Para sa round 1, Raymond, alamin na natin ang tanong! Ang tanong! Sino sa kanila ang e-best scholar na rank number 1
or with high honors noong elementary and junior high school? Raymond, narito ang mga pagpipilian mo. Narito uli si Raisa para ipakilala. Nandyan po si Angelica. Yun. Pwede rin po si Lyra. Nandyan rin po si Juday. At andyan naman po si Anjang. Yun. Sila yung first batch ng ating IBES Scholar ngayong 2024. At makikilala pa natin ng iba pa. Yun. Yan, Raymond, so- sino sa kanila ang e-best scholar na rank 1 or with high honors noong elementary and junior high school sila? Numero 1. Yes. Angelica, Liera, Juday, Anjang. 10 minutes to decide. Hindi, 10 seconds lang. Ay, 10 minutes, 10 seconds. Saan galing ang 10 minutes? Natapos ng Itbulaga, hindi ka pa nakapag-desisyon. Your timer starts now. Angelica, Lyra, Juday, or si Anjang? Ang hinahanap natin yung rank 1 nung high school o kaya elementary. Time is up. Pili, pareho. Si Juday po. Bakit Si si Juday Juday. ang napili mo? Kasalamin. Sila yung Ano po, nakasalamin. matama po si Tita Sen, nakasalamin. Yung po una ko nakita. You see, judgmental ka. Sorry po, sorry. Final judgment. Final po, final. Final judgment. Lock it! Raymond, sa tanong na sino sa kanila ang rank 1 or with honors noong elementary and junior high school, si Juday kaya ang tama? Alamin natin. Check or X? Ay, mali! Pare, kunin ko muna yung 10,000. Pahinging Sorry. 10,000. Ako. Kasi ano pa eh. Kausapin natin si Juday. Alamin natin. Bing, kausapin mo nga si Juday. Hindi ako Ate pinapansin. Juday! Thank you for hosting. Ate Juday, ikaw, Hello hinahanap po. namin yung rank 1 or with high honors ng elementary and junior high. Ikaw ba? Hindi po. Ngunit, With honor po. With honor. oy kahit With na, honors. hindi lahat ng estudyante, ganyan. Anong year ka na ngayon? Second year college po. At anong course ang kinukuha mo? Bachelor's of Science in Office Administration po. Uy, Isa si Juday ate sa mga IBES scholars natin pa rin. Kaya balikan natin yung naging kwento niya dati, Juday. Panoorin natin to, Dabber Cats. Ako po si Judeline Divaras Balano, a second year student po from Eastern Visayas State University Dulag Campus. When I was in high school, I was able to be one of the honors. Ipapakita ko yung mga medals ko. Itong mga medals ko nilalagay ko dito sa plastic na garapon. May takip. Ang pinakauna kong dream sa life ay ang makapagtapos. Makakain na po kami ng ng hindi hinihingi sa iba. Kumakain po ko ng umagahan. Kailangan kong kumain kasi exam po namin. Bumili po ako ng kape, 3 pesos po. Tapos po kanin. Yung kanin po na yan is kagabi pa po. Masipag po siya mag-aral. Kahit walang baon, pumapasok siya. Makarating lang siya sa school. Kasi gusto niya mag-aral. Po yung mga dinadaanan ko papuntang school. Mga 20 minutes to 30 minutes po yung biyahe. Minsan po, siya po ay umiram ng pera sa akin at sumasabay niya rin pag-uwi kasi minsan wala siyang baon at yung pera niya is papunta lang sa school. At si Jodeline ay isang matalino at mabait na classmate. Pangarap ko sa kanya, makatapos siya para sa sarili niya pagkapasok siya ng magandang trabaho.
Lalaban po ako kahit anong hirap. Kahit walang laman ang tiyan, papasok, mag-aaral para sa pangarap ko. Judeline Balano, second year, Bachelor of Science in Office Administration, eBest Scholar 2024. Lalaban si Judeline. Juday, anong pakiramdam na pinanood mo yun, nabalikan mo yung mga pinagdaanan mo noon, yung mga paghihirap para makapasok ka sa eskwelahan. At ngayon, e-best scholar ka na. Sobrang saya po at saka naluluha po ako ulit na napanood po yung ano pa, yung video ko po. Yan. Masaya po ako na naging party po ako ng eBest Scholar 2024 po. Napakalaking opportunity po nito. Lalong-lalo na po sa mga estudyanteng nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Grabe ang dedikasyon niya, ate, para mapagpatuloy at mapagtapos ng pag-aaral niya. Pero Juday, okay lang bang pag-usapan natin? Nakita kasi natin doon sa video, kape yung ulam mo sa kanin mo kapag bago ka pumasok sa school. Kailan nagsimula yun, Juday? Kumbaga, anong grade ka nagsimula na ganun yung nagiging routine mo? Usually po, hindi po siya parate. Like, parang pag wala na po talaga. That time po kasi, meron po kaming exam at hindi naman po mag-work yung brain mo pag hindi ka po kumakain. So, pinilit ko po na yun po yung iulam ko po. At yun, parang sabi ko po na kailangan ko pong ₱5 lang, ha? Pamasahin na yun, hoy. Ang mahal ng tuition ni Miles. Yan po. So, pinilit ko po na kumain. At nung nakuha na po ako sa eBest Scholar, yun po, malaking pagbabago po siya. Kasi yung kape po, hindi ko na po siya inuulam. Iniinom na lang po talaga siya. Tsaka may ulam na po talaga ako. Yun po. Tsaka maraming salamat po. Pero before, Juday, kasi nasaktan ako dun sa sinabi mo kanina na kahit walang laman ng tiyan, lalaban. Gaano kadalas dati nangyayari yun na walang laman ng tiyan, nag-aaral ka, pumapasok? Nung nag-start na po yung second year, nung this year po, tsaka yung sa first year din po pala yung second sem po, yun po, parang mas naging, mahirap po kasi po, yung ate ko po, yung nagtatrabaho po sa factory. Yun po, parang hindi na po niya na-start na kayanan na na masustain yung pag-aaral ko kasi meron po siyang parang binabayaran po that time at nagpapa-check up po. Yun po. Si ate mo ba yung nagtutustos sa pag-aaral mo? Yes po. Pero yung kasama ko po ngayon ay siya po yung ate ko na yung fresh graduate lang po. Sinikap niya din po talagang na makapagtapos po ng pag-aaral. At naging po siya, naging inspiration ko din po siya para po ipatuloy po yung pag-aaral ko kahit po walang laman yung tiyan ko. Nagtitiis po ako dun sa kape po. Yun po. Ito mga Dabarkads, kasama natin ang isa sa mga ate ni Juday, si Ate Salvacion. Umiiyak din ngayon. Naiyakin din. Ate Salvacion, anong pakiramdam na marinig mula kay Juday na isa ka sa naging inspirasyon niya para magpatuloy at ipagpabuti ang kanyang pag-aaral? Usap ako nga, proud ay sobrang proud. And ginmi-wish ko permi nga ko ay Okay lang na Bisaya. Okay lang yan. I-translate na ko. pagbutihin niya yung pag-aaral niya lagi. Na nandito lang kami. Nandito lang kami para suportahan ka sa bawat pagsubok man o sa pag-aaral mo. Juday, ang sabi niya, andyan naman daw siya para Hindi, okay na, Ma'am Alan. Naintindihan namin.
Thank you, ate. Pero Juday, ito last na lang. Bukod sa sabi mo, hindi mo na inuulam ang kape ngayon, iniinom mo na. Ano pang mga bagay na nabago ang buhay mo dahil sa IBES, dahil isa ka ng IBES scholar? Yung mga bagay po, parang meron na po akong mga gamit na nabibili. Like, for example, para po sa pag-aaral ko po, yung sa bag po, tsaka yung, kailangan po kasi dapat dun sa office, always po kayong presentable and naka-makeup po. So yun, parang napilitan po ako na bumili po ng parang kahit simpleng mga pang makeup kit lang po. Yun. So may baon ka na ngayon? Yes po, nasa bag. Juday, baka meron kang gustong sabihin sa pamilya mo na patuloy ang suporta sa'yo sa pag-aaral mo. Nanay, tatay, kay ate. Unang-una po, nag-thank you po ako sa nanay ko po na hindi po siya nawalan po ng pag-asa sa akin at naniniwala po siya na kaya ko pong malampasan po lahat ng problema. At sa ate ko po na nagsuporta din po sa akin. Maraming salamat, te. Hanay mo, pagbulighahon. Okay lang. Oh, go Yan ahead. po. And, Ano pangalan ni ate? Joanna po. Joanna. Yes. Oh. Salamat hanimo pagbuligha akong pag-eskwela bisan diri good perminagin hatag haamon kahit hindi yan bisan diri permina naghatag nagpapasalamat lagi pa ko nga permi ka ada bisan ang moral support la yon. At sa family ko po, thank you so much po sa pag-support, lalong-lalo na po sa lahat po ng relatives, yung mga mga tita at tito ko po. Yun po. Thank you po. Congratulations sa iyo, Juday, at sana makabalik ka dito, i-update mo kami sa mga nangyayari sa iyo sa school. Good luck! Thank you po. Hindi si Juday. Kung ganun, sino, Ray? Ang nahanap nating rank 1 nung high school or elementary. Sino kaya? Si Angelica ba? Si Lyra o si Anja? O yung kamali, sila. Ay, si Angelica! Pinakamalapit sa inyo. Oo nga. Pinakamaliit kasi hindi niya pinili. Tapos sabi natin si Angelica. Huwag kang mag-alala, Angelica! Hindi ikaw ang Para pinakamaliit. si Raisa May lang. Ayan. Top one, no? Kamusta, Angelica? Okay naman po. Ikaw ay ano? Siya po yung ate yung may Correct answer. Rank 1 with high honors nung elementary. Hanggang junior high school, Oo. ate. Ilang taong ka na ngayon, Angelica? 18 years old po. Anong balita? Yes, Anong course mo ngayon, Angelica? Currently first year BS Accountancy student. Saan Aral, Sa Angelica. University of the Philippines, Tacloban po. Ooh. Oh. Ito po mga Dabber Cats, para mas maalala pa natin si Angelica. Balikan po natin yung kanyang kwento. Ayan, bossing. Saan? Ako po si Maria Angelica Lorraine Cabrillas, 18 years old, first year BS Accountancy students sa University of the Philippines, Tacloban College. Ito naman po yung mga awards na nakuha ko. So, consistent honor student po ako since elementary and sa high school po. Medals for being with high honor. Ang goal ko naman po sa buhay, to be honest, ay yumaman. Bukod sa gusto ko pong mapaayos yung bahay namin, pangarap ko din po na makalipat po kami sa mas maayos na lugar. Si Angelica ko pong anak na bilang bunso. Ang pangarap ko po sa kanya ay makapagtapos sa pag-aaral. Kaya lang, kulang po ako ng pinansyal. Sana makatapos siya sa kanyang pag-aaral para magkaroon ng magandang kinabukasan. Masipag po siya mag-aral, matalino, at may determinasyon sa buhay para marating ang kanyang pangarap. Mag-aaral ako dahil alam kong pagkatapos ng 4 na taon, matutupad ko na ang naputol na pangarap ng aking mga magulang. Maria Angelica Lorraine Cabrillas, first year Bachelor of Science in Accountancy, eBest Scholar 2024. Yun ang kwento
bakit ka naiiyak habang pinapanood mo yung VTR mo? Naisip ko lang po yung hirap na pinagdadaanan namin ngayon. Ate, doon sa video po, bago matapos, nakalagay doon na gusto niya mapagtapos ng pag-aaral para matupad yung pangarap ng parents niya. Ano po ba yung pangarap ng parents mo na gusto mong tuparin? Gusto ko lang po na maiahon yung pamilya ko sa kahirapan. Maalis po kami sa sitwasyon namin ngayon. Naging honest si Angelica kanina eh. Sabi niya, yung goal niya talaga ay yumaman para makaahon sila. Pero Angelica, pag may nakikita ka bang classmates na, halimbawa, yung tinitake for granted yung kung anong meron sila, tapos hindi nag-aaral, anong nararamdaman mo nun? Sa totoo lang po, naiinggit po din ako sa kanila. Pero iniisip ko na lang po na kaya ko rin naman po matupad yung pangarap ko. Gagawin ko po lahat para matupad. Through hard work. Yes po. Eh, ito, Angelica, dahil sabi mo nga, bibigyan tayo ng blessing ni Lord at yung blessing na yun ay pagiging e-best scholar mo. Paano mo ba nalaman yung e-best scholar? Paano ka nag-email? Saan mo unang nakita? Si mama po nagsabi sa akin kasi araw-araw po siya nanonood ng Itbulaga. Tapos nung in-announce po na mag-o-open na daw yung application for e-best scholar, agad niya po kung in-apply doon. Nag-email po kami kaagad. Nasa bahay po kami nun. Natutulog po ata ako. Tapos ginising niya po ako. Sabi niya mag-apply daw po ako kaagad. Nag-apply po ako. Sa Tacloban to, ha? Hindi, nasa summer pa po ako. Ay, summer pala. Opo, wala pa pong pasok nun. But how did you find out na yun na nga, nag-qualify ka na, yung pag-apply mo, tanggap ka sa EBES? Noong una mong naging reaksyon, naiyak ka ba? Kanino mo una sinabi? Actually, hindi po ko yung unang nakaalam. Si ate po, tsaka si mama. Tas bigla na lang po sila nag-chat sa akin. Nasa Tacloban na po ako. Marami na po silang chat sa akin na, buksan mo daw yung email mo. Kasi nag-ano na yung Itbulaga. Opo. Tapos nakita ko po na pasok na daw po. First reaction. Natulala po. Natulala po. Natulala. Hindi ako naniwala kaagad. Mga Dower Cats, kasama natin si Nanay Margie, kasama ni Angelica today. Mami, sabi niyo po ay kayo po ang nagbalita kay Angelica, pero kayo po bilang ina niya, ano pong una yung naging reaksyon nung nalaman yung isa po siya sa magiging scholar ng Itbulaga? Una-una, malaking pasasalamat ko sa Diyos. Talagang tuwang-tuwa ako. Talagang halos iyak nung malaman ko yon. Pero talagang nagsisikap din naman siya para marating niya yung gusto niya. Ikaw, Angelica, paano na nabago ng e-best scholar yung buhay mo? Ako po, nagpapasalamat po ako sa mga magulang ko kasi hindi po nila ako pinabayaan na minimake sure po nila na may makakain po ako. Palagi po silang nagpapadala ng pera sa akin kahit nangungutang na lang po kami para lang po masigurado na may nakakain pa po ako sa school. And ngayon po, simula nung naging e-best scholar po ako, mas lalo pa po naging determinado na makapagtapos ng pag-aaral kasi alam ko po ngayon na hindi na po kailangan mag-alala nila mama na baka hindi ako makapagtapos ng pag-aaral kasi tutulungan na po ako ng Itbulaga. Ano na lang gusto mong sabihin sa parents mo, kay mommy, na lagi nakasupport sa'yo? Mama and Papa, maraming salamat sa inyo sa pagpupursige nyo. Kahit may sakit si Papa, nagtatrabaho pa rin siya at huwag kayong mag-alala. Tutuparin ko po yung pangarap nyo. Ano trabaho ni Papa mo? Magsasaka po, tsaka minsan nagkakarpentero din po. Si Mama? Housewife po. Housewife. O, Angelica, saludo kami sa iyong dedikasyon. At bakit ka umiiyak, friend? Kasi ako si ate. Umiiyak si friend, aabangan namin. Kasi ang si Raisa tagumpay mo. hindi na rin nakakapasok sa FEU. Pumapasok yan, make it. Dahil sa'yo talaga. Congratulations, Angelica. Nandito ang buong Itbulaga na kasama mong pagtupad ng pangarap mo. Malayo pa, pero malayo na. Ayun. Salamat, Angelica. Thank you, Angelica. Congrats, Angelica. Congrats. Kausapin din natin si Lyra. Hello po mga Dower Cats. Hi, Lyra. Hi, Lyra. Si Lyra ay e-best scholar din. Yes. Lyra, anong year ka na at anong kursong kinukuha mo ngayon? Third year na po, Bachelor in Medical Laboratory Science po. Wow! Medical Laboratory Science. Ito mga Dower Cats, panoorin natin yung kwento ni Lyra.
Pagkatapos naman ito, hinugasan ko ang pagbaunan namin ng aking kapatid. Kapag naman pong may natirang kanin sa gabi, ipinapainit ko lang to at ito na po ang babaunin namin ng aking kapatid. Ayan, papunta na ba tayong school? Maglalakad ulit tayo ng 10-15 minutes bago tayo makarating sa sakayan sa labasan. Dito naman po, every 30 minutes lang ang jeep sa amin at mahirap ang sakayan. Kaya kapag anong mauna, kung jeep man o tricycle, kailangan na talaga nating sumakay. Pagkatapos nito, sasakay naman po ako ng jeep papunta sa aking eskwelahan. Talagang malayo po talaga ang eskwelahan mula sa bahay namin. Abutin ka ng 1.5 hour. Tara, nandito na tayo sa school at hindi ko makakalimutan yung batang yan. I consider her as one of the best pupils I've ever handled. Kaya niyang balansehin yung academic performance niya at saka yung extracurricular activities niya. Ang dami niyang naging achievements. Multi-talented talaga yung batang yan. Nakikita ko siyang determinado. So kahit anong hirap ng subjects namin, especially now, na third year na kami, naulat ko ng subject, nag-excel po siya. Napakabait, napakasipag mag-aral, napakasipag sa gawaing bahay. Kahit wala pong baon yan noong elementary, high school, pumapasok po siya. At pangarap ko po sa anak ko ay makapagtapos ng pag-aaral. Dahil yun po ang pangarap namin, yun ang lang po ang may papamana namin sa kanya. lagi ko pong pinagdadasal yan, linggo-linggo, araw-araw, na sana may gamitin ng Diyos na instrumento upang matulungan ako sa aking pag-aaral. Leah Sandra Almoite, 3rd year, Bachelor of Science in Medical Laboratory Science, eBest Scholar 2024. Lyra, nalaman namin yung storya mo. Gaano katagal ka ulit naglalakad o namamasahe papuntang eskwelahan? 1 hour and 30 minutes po kasi malayo po yung labasan. Kumbaga, masyado pong paloob yung bahay namin po. Araw-araw ganun? Opo, pero dahil nga po sa eBest Scholar, nakapag-arkila na ako ngayon. Ay! Bongga. Nakapag-arkila na siya ng submarine, mga Hindi, ate! Kaya lang. Yung boarding house siguro? May landline. Oo, Boarding house? Boarding house ba? Hindi Sabi ni po, Mapala. umuwi po ako araw-araw sa bahay. Nakapag-arkila ka ng sasakyan? Opo, papuntang sa town po para magdalawang sakayan po. Gano'ng kaiksi na lang ang biyahe ngayon kung hindi na 1.5 hours? At komportable pa siya, ate. Kasi before po, yun na nga, naglalakad siya, tapos yung biyahe niya 1 hour, pumapasok rin siya nang wala siyang baon. Paano yun, ate? Paano yung pagkain mo nun? Ang iniisip ko na lang po doon yung pamilya ko at pangarap ko syempre yung mga naniniwala sa akin kasi kung hindi ko itutuloy ito, paano na lang kami pa? Ano yung mga naging inspirasyon mo, Lyra? Kasi sabi nung teacher mo, you're one of the best students. Unang-una sa lahat po, yung mga taong naniniwala po sa akin na kahit hindi po hadlang yung kahirapan para maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay. Unang-una yung pamilya ko, yung mga naniniwala sa akin na kahit hindi ko kapamilya, naniniwala pa rin na kaya ko. Yun po yung mga inspirasyon ko sa buhay. May sinabi pa yung teacher niya eh. Multi-talented daw yan eh. Ano-ano ba yung mga talent mo? Kumakanta, sayaw. Ay, oh! Kanta, sayaw. Baka naman pwedeng makarinig kahit konting kanta. Huwag ka munang magalit, ako sana'y pakinggan. Di ko balak ang ika'y saktan, hindi ikaw ang problema. Wala akong iba, di tulad ng iyong inala. Sarili ay di maintindihan. Let's go. Tinuloy. Oo, very ate. talented talaga Magaling. ito si Lyra. At patuloy na pinagbubutihin mo ba ang pag-aaral mo? Yes po, halos 3 hanggang 4 na oras na lang po yung tulog. At kahapon lang po bago kami sumakay, dumiretso papunta dito, proposal defended na po.
Congrats! Ang hirap niya na ate. Ako nakaka-relate. Hindi ko kaya yan. Oo, sobrang hirap po ng mga defense. Kaya saludo po ako sa iyo. Kasi hirap talaga yan. Ate, ano pong nabago ng e-best scholar sa buhay nyo bilang estudyante? Marami pong nabago yung pagiging e-best scholar ko. Una na lamang po dyan, yung hindi na ako namamroblema kung paano makakatuloy pa ba ako sa second sem kasi muntik na po ako ma-stop. Kasi kung hindi namin mababayaran yung tuition fee, hindi po pwedeng mag-enroll. And masakit po sa akin dati na nakikita ko na nahihirapan sila kung saan kukuha, nangungutang ng pang-tuition ko. At saka yun po yung naging inspirasyon ko na para magpatuloy. Kaya nung after 40 days po nung tita ko na tumutulong sa akin, nanonood po kami ng anniversary ng Itbulaga. And ayun po pinipilit ako ni mama na sumali po. And hindi niya alam ang patago ko na pong na-register yung link. Ikaw na mismo yung Opo. nag-send ng application. Ito mga Dabber Cats, kasama natin si Nanay Lori, ang mama ni Lyra. Nanay Lori, sabi ni Lyra, pinilit mo pa raw siya na mag-apply. Nag-apply na pala siya. Ano naramdaman mo nun? Sa bahay po kasi, bata pa ako, tsaka yung nanay ko talagang solid TVJ po kami. Black and white pa po yung TV namin. Umabot pa kayo sa black and white, TVJ? Ngayon, Sila. Sila. tuwing tanghali, yun 2 po years ang... old ako noon. Ano ko ba? Talaga? Apo. Yun po ang pastime namin pag nanonood ako nung anniversary noon. Tapos nakita ko po na si Bossing nag-announce po na sabi pa nga niya social na kami ngayon, may portal na kami. Naalala ko yun kaya nung kinumbinsi ko si Lysandra ako, bakit subukan mo, baka sakali ako, samahan mo ng dasal, baka yan ang maging sagot sa mga pangarap mo, pangarap natin. Yun po. Ano Awa ng naramdaman Diyos. nyo nung nalaman nyo na tanggap si Lyra? Tuwang-tuwa po kami sa bahay. Paano po yung itsura ng tuwa? Habang may luha? Kaya, kumbaga, iti-take advantage ko na rin po ito na magpasalamat sa TVJ, sa Itbulaga. Kasi nagkaroon na po ng linaw yung mga pangarap ng anak ko. Maraming salamat po. Mommy Lori, baka po meron kayong gustong sabihin para kay Lyra bilang isa rin po kayo sa mga naging inspirasyon niya po para sa pag-aaral. Anak kong, mag-aral ka ng mabuti. Kasi alam mo, yung pag-aaral, yan lang ang magiging sandata mo pagdating ng panahon. Walang taong manliliit sa'yo, manlalamang sa'yo. Basta samahan mo palagi ng dasal at lagi kang magpapasalamat. Unang-una sa lahat sa Panginoon at sa mga taong tumutulong sa iyo at naniniwala sa iyo, lalong-lalo na sa Itbulaga. Maraming salamat. Lyra, ikaw. Unang-una sa lahat po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi dininig niya yung mga panalangin ko araw-araw. At maraming salamat po sa TVJ, sa bumubuo ng Itbulaga, sa lahat sa staff, sa mga effort po ninyo. At maraming salamat po sa mga pamilya ko na naniniwala sa akin. Gusto ko rin pong pasalamatan yung sama na naniniwala na sa akin, si Justin Almirol. At yung BFF ko po na si Ivy Joy Dasalia na nasa video na laging nandyan kapag nauutangan ko kapag kulang po yung pambayad sa school. And si nanay, si papa, sa ading ko nanonood dyan sa bahay. Dito na ulit ako. Nakita ko ulit si Bossing, TVJ. And gusto ko rin pong mag-thank you po sa mga teacher ko po na in-excuse ako ngayon dyan sa Lorma Colleges. Thank you po. Shoutout. Pagbutihin mo ang pag-aaral, Lyra. Good Thank you luck. po. Thank you, TVJ. Balik ka Bulaga. rito pag-graduate mo, ha? Yes. Ikaw, po Raisa, yan. gano'ng katagal ang biyahe mo ngayon? Bossing, dati po 1 hour po. Oh, Ngayon, ngayon. ano na lang, 30 minutes. Oh, bakit? Motor po, Scholar ka rin, ha? Hindi po. Ano? Motor po, bossing. Tapos, yung 2 minutes na lakad, nagre-reklamo pa ako, ate, paano pa kaya silang 1 hour? Kaya, sorry po. Pagbutihin mo pag-aaral, Raisa. Opo. Nakaka-inspire sila. Mapakinggan yung storya nila. Kaya, Reklamador ka kasi. hindi na po hindi na. Magbabago na ako. Teka, sabi din natin si Anjang. Anjang ka na naman. Tukso-tukso. Pero ito mga Dabber Cats, panoorin muna natin ang storya ni Anjang.
Ako po si Andrea Marie Dameg ng Masikal Amulong, Cagayan. I am 19 years old, a second year nursing student of Medical Colleges of Northern Philippines. Nung first year po, isa na po akong nursing student, is naging Dean's Lister po ako. Nagigising po ako ng mga madaling araw, mga alas 3 po. At ang ginagawa ko po ay naghuhugas ng mga pinggan, kaldero. Nagsasaing po ako ng bigas para sa baon ko po. Minsan po kapag sobrang pagod po talaga yung katawan ko, yung time ko po na magluto po ng bigas is parang yun na lang po yung time ko na matulog po para makabawi po ako sa tulog ko. And ang kinakain ko po is either biscuit po or tinapay, basta po may laman yung tiyan ko po na papasok sa umaga. Ito po yung boarding namin. Ang binabayaran po namin every month is 1,600. I choose nursing kasi nung bata pa po kasi ako is gusto ko na po maging doktor. And nung bata po ako is binibilhan po ako ni tatang ng mga gamit po sa ospital. Ako ay dati isang jeepney driver, pero ngayon magsasaka na. Si Andrea po ay mabait na anak, masunurin. Ang pangarap ko sa kanya, mapagtapos kahit anong hirap ang nadaanan niya, sige pa rin siyang nag-aaral. Laban lang. Ang anak ko po si Andrea, masipag, matulungin, at saka matalino. Bilang isang high school graduate lang po, ayaw ko pong maranasan niya yung hirap na naranasan ko. Kaya gusto ko po siyang makapagtapos ng pag-aaral kasi yun lang ang tanging maibibigay namin sa kanya. Gusto ko pong masuklian yung sakripisyo, hirap at pagod nila. Balang araw is sila naman po yung makakaranas ng ginhawa po. Anjang, anong year ka na ulit? Second year na po. Second year. Ayan, mula dun sa kwentong ipinakita mo sa mga Dabber Cats. Ngayon, paano nabago ng Eat Bulaga ang buhay mo bilang estudyante? Dati po kasi simula nung nag-college po ako, nahirapan po kami sa pagbabayad po ng tuition kasi hindi po namin ine-expect na ang laki pa ng tuition fee namin, and yung allowance ko din po every month, tinitipid ko po yun. And may times na niyayaya ako ng mga kaklase ko, pero ilang beses po akong hindi sumasama kasi mas yun po, tinitipid ko po talaga. Tapos ngayon po, meron na po akong pambayad ng tuition and meron na din po akong allowance. Pero Anjang, syempre bago yung lahat, bago dumating ang Eat Bulaga sa buhay mo, dumating na ba yung point na muntik ka nang sumuko or tumigil sa pag-aaral? Ilang beses na po. Sobrang hirap din po and ilang beses na akong umiiyak and nahihirapan. Kasi alam kong kahit ganito yung sitwasyon namin noon, hindi pinapakita ng magulang ko na nahihirapan sila. Bagkus sila pa yung nagsasabi na kaya mo yan and tutulungan ka namin, huwag kang mawawalan ng pag-asa, sabi po nila. Tapos ayun po, pinupursige ko pong mag-aral and may passion po ako na tulungan po sila balang araw, and balang araw sila naman po yung makakaranas ng ginhawa. At yun po. Parang masuklian ang sakripisyo ng mga magulang. Anjang na-mention mo sa amin na ang pangarap mo maging doktor. Opo, nung bata po ako. Nagbago? Yung nursing po kasi is parang pre-med po Pre-med. siya. Anjang, second year ka na. Opo. 2 years na lang. Nursing ka, di ba? Pagbutihin mo kasi scholar ka naman ng Eat Bulaga, di ba? Matatapos mo yan. Meron kasi kung ginawang batas na libre na ang medicine proper sa mga qualified Pilipino. Kasi sa Pilipinas, kulang sa doktor. Lahat ng gustong maging doktor nung araw, nung bata sila, hindi natutuloy dahil mahal.
So, ginawa nga natin, nagpasa ako ng batas na libre ang medicine proper. Hindi lang tuition fee, ha? May lodging, may allowance para sigurado makatapos kayong mabuti. Buti na lang, Tito Sen. Demo, ha? Pagbutihin mo yung nursing mo, tuloy ka kagad sa ano, ha? Opo, Tito Sen. Any state university or college or kung sa walang medicine course doon sa area nyo, pwede sa private, sagot pa rin yun nung batas. Okay. Buti na lang, Tito Sen, kasi kanina sinasabi ni Anjang na ayaw na daw niya maging doktor. Oo. Kasi parang nagbago Mahal na daw. dahil nga matagal tsaka mahirap. Saktong-sakto, Tito Sen, buti na lang ipinasa niyo yung batas na yan. Iba ka talaga, Tito Sen. Salamat din po sa bonus namin, Tito Sen. Bumalik sa bonus ulit. Ito kasama natin mga Dabber Cats, ang mommy ni Anjang, si Nanay Rose Ann. Nay, ano pong pakiramdam na si Rose Ann po ay patuloy na sa kanyang pag-aaral? Ma'am, naragsak na klaunay ta naalamot di anak ko nga may isang scholar na napili isuna. So nga agyamyaman na kini apo ta talagang narigat ti talagang agpa college nga talagang akunada. Ta idi kwa ma'am problema nga talaga datan damo na pala ang sumruk ti college talagang narigat nga talaga data. Kanayon kami nga agbubuya ma'am ti BJ. Tas aji asawak agbubuya. Kanayon nga isuna isuti nang ibaga nga agpati ibes, agregister. Tas di matugay garaw isuna. Tinawagak isuna nga agregister. When nang madamdaman to no malpas ay to ubrak. Tas intawag nan ma'am nga nagregisteron. Hintayin lang natin si Ruby Rodriguez. Sabi ni nanay, salamat daw. Oo, sir. Hintayin nga natin si Ruby. Si Ruby marunong. Oo nga, yun ang Ilocano. Baka may, kahit fake CM mo lang yung sinabi ni Mama, pwede mo bang i-translate? Dati po, nahihirapan po sila and yung pera po na pang tuition po namin is humihiram po kami sa tito ko and kapag kasi magsasaka po yung tatang ko, doon po kami kumukuha ng pang-allowance and mahirap din po kasi kapag may bagyo or baha po is wala pong ani yung kwan namin. Kaya minsan humihiram na lang po. And si tatang po and nanang po yung nakapanood nun na mag-register po ako. And ongoing pa po yung summer class ko po noon. August po ako nag-register and sinabi nila na Anjang mag-apply ka. Tapos sabi, sige nang pero ito yung sinasabi ko na huwag tayong mag-e-expect. Tapos hanggang sa nag-email po sa akin, nag-email and then tumawag po sa akin, yun pa rin po yung sinasabi ko na syempre natutuwa po ako and hindi pa rin po kami makapaniwala na yung pinapanood pa lang namin noon. Nung bata pa po ako is talagang solid Dabber Cats, solid Itbulaga na po ako. And kami po, and then ngayon po is andito na po ako and nag-email po sa akin and yun po sinabi ko sa kanila na wag silang mag-e-expect and eto na blessing po, answered prayer ni Lord po. Deserve mo, Angelica, yung slot na napunta sa'yo. Pero katulad ng ibang IBES scholar natin na iniinom ng kapet, di na inuulam, nakakapagrenta na ng submarine. Ay, sobra. Pero ikaw, Angelica, paano nabago ng IBES scholar ang buhay mo? Malaking tulong po yung IBES scholar. Yun nga po, yung tuition po namin. Talagang salamat po sa Itbulaga, lahat po ng bumubuo nito. Nagpapasalamat po ako sa inyo and dahil po dito is parang mas lalo po ako magpupursige na mag-aral and hindi na po kami masyadong mahihirapan. And sa allowance ko po is sakto na po yung allowance ko and yung allowance ko din po is hindi ko naman po siya nagagastos and iniipon ko po siya. Ito, Mels, yung mga kwentong hindi masyado nalalaman at napapakinggan ng mga kabataan. Anjang, baka meron kang mensahe dun sa mga bata o estudyante na nahihirapan maghanap ng inspirasyon at motibasyon sa pag-aaral?
So, sa lahat ng mga kabataan na kagaya ko na nahihirapan, marami man kayong mga circumstances, struggles, mga pains, mga luha, ang gawin niyong inspirasyon at ang dapat niyong inspirasyon ay unang-una si Lord. Huwag niyong kakalimutan na humingi ng knowledge, wisdom, and strength sa Kanya kasi si Lord lang naman talaga yung una nating kakapitan and kapag sa Kanya ka nagtiwala, hindi ka niya bibiguin and also yung family ninyo, gawin yung inspirasyon, maging grateful kayo and wag kayong maging mapagmayabang bagkus wag niyo ding tignan yung kalagayan or sitwasyon niyo ngayon kundi yung magiging outcome ng mangyayari sa inyo. Kaya laban-laban lang. Kaya nyo yan. Laban-laban Okay. lang. Yeah. Thank you, Anjang. Thank you Future po. doktora. Yes. Ayan, i-update mo kami ang e-best scholar ng Cagayan. Thank you very much, ladies. At ikaw naman, Raymond, di pa tayo tapos. Hindi pa. Meron ka pang 20,000 pesos. Bossing, di pa tayo tapos dito kay Raymond. Naku po. Nako! Wala mo na uwi. Simulan na natin ang round 2. Sa round 2, Raymond, mas galingan mo pa ang pagkilatis. Dahil kapag nagkamali ka, naku, mas malaki-laki mababawas. 15,000. Naku, huwag naman ganon, Raymond. Kaya dito sa round 2, ito may kinalaman pa rin sa mga Dabber Cats natin, ang kwentuhan. Kaya ang tanong! Ang tanong! Sino sa kanila ang nag-champion sa painting contest? Painting, ha? Ay, art naman. Okay. Raymond, narito ulit yung pagpipilian mo, Reza. Nandyan po si Angelica. Pagguhit, pagpinta. Pwede rin po si Lyra. Pwede rin si Juday. At andyan rin po si Anjang. Raymond, sino sa kanila ang nag-champion sa painting contest? Si Angelica, si Lyra, si Juday kaya, or si Anjang? You have 10 seconds to decide and your timer starts now. Sino mga kamay? Kung sino man rumay kamay. Extracurricular activities na yan. Hindi na kasama sa academics. Baka may natira pang pintura sa... Nakakamay. Time is up. Sino? Si ano po, Angelica. Si Angelica. Angelica. Bumawi ka. Final judgment? Pag-isipan mo mabuti, 15,000 na. Final judgment? Final po, final po. Final judgment! Lock it! Alamin natin si Angelica nga ba ang champion sa painting contest. Check or X? Ayaw na sinasabi. Brad, sorry 15,000, Ma'am Alan. Ito na, 5,000 na nang natira. Okay, alamin natin ang tamang sagot. Sino kaya ang nag-champion sa painting contest? Let's find out. Juday. Si Anjang! Si Anjang. Galing. Anjang, nag-champion sa Painter painting pala to. contest. Opo. Noong 2019 po is in-invite po ako ng teacher po namin na sumali po ako ng mural painting po and canvas painting po. Kasi nung elementary pa lang po ako is talent ko na po is mag-drawing po. Sumasali po ako sa poster making. Oh, yung mga ganun, Anjang, anong hilig mong i-drawing or i-paint? Clouds, flowers, mga ganyan yan, di ba? Mga sunset po, ganun. Ayan, pinanalo mo ito. Opo. Yan. Tsaka meron pa po na Ano yun? Canvas o mural? canvas po yan. Anong title niya? Binigyan mo ba ng title? Meron pong team yan noon, kaso nakalimutan ko na po. Kasi matagal na po. O basta... Joey, painter yan, si Joey. Oo. May ibon tapos may mga bata. Sa education. Alam ko na ang title niyan, The Closing of Clowns. Hoy!
mga ibon. Oo nga. Parang Show ko natuwa, mamaya, natuwa doon yung ako isa ibon ka. eh. Natuwa, tapos buuwi na yung mga tao ng class. Oh. Hoy! Celebrate. Grabe naman yung istorya ng painting na yan. Tungkol daw sa education, sabi okay, ni okay. Anjang. O sana ipagpatuloy mo yung passion mo sa pagpipinta, Anjang. Thank you po. Salamat. Thank you po. Thank you, ladies. Thank you very much. O, Raymond, update. Meron ka pang 5,000 pesos. Congratulations and Merry Christmas, pare. At thank you very much sa mga nakasama natin, mga e-best scholars. Good luck po sa inyong pag-aaral. Patuloy kayong humugot ng inspirasyon sa inyong pangarap. Ang inyong tagumpay, ang pinaka matamis na regalo ninyo sa inyong sarili at sa inyong pamilya at para sa iyong mga kaibigan.